Isang mapagpalang umaga po, mga mahal kong kapatid na naririto ngayon. Amen po. Amen po. Medyo batid ko po na medyo hiningal tayo ng konti, hindi po ba? Yung ialay po natin sa Ama yung pagod na ito at yung hingal na ito. Ano po tayo ng 3 beses. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Salamat po mga kapatid. Salamat po. Sa umaga pong ito, muli po tayong makakarinig ng mga kapatid natin na magpapahayag sa dambanang ito kung paano nga po ba sila napunta rito at ano pong kahiwagaan na ang nakamit nila sa pagpapala ng ating banal na espiritu na naririto, na nananahan sa pamamagitan at ang ginamit ng Panginoon ang ating minamahal na Apo Kunching. Amen po ba mga kapatid? Tanggap po natin yon sapagkat kaya po tayo naririto, mayroon tayong idinudulog sa banal na espiritu at hinihiling na nawa ay ipagkaloob sa atin. Mabanggit ko lang po hango sa Lucas, sabi nga po, mapalad ang mga aba. Amen po ba? Amen. Mapalad po sapagkat sa araw na ito po ang binigay na mensahe sa inyo na kayo ay dumulog dito at makarating sa lugar na ito. Kaya po, isa na kayo sa mapalad na nakadama. Hindi po ba? At yung pong aba, alam ko po na sabi nga, mapalad ang mga aba. Ano po ba yung aba? Yung isuko natin ang ating sarili. Magpakababa tayo, kumbaga aba. Eka nga po, sa ibang salita yung aba, hindi po ba kahirapan? Kahirapan ng tao. Aba. Hindi po ba ano po? Subalit mga aba man tayo, sinasabing mapalad pa rin tayo sapagkat tayong lahat ay nakakarinig ng banal na salita na nagmumula sa ating mahal na Apo Kunching. Bagamat ako rin po, sinasabi ko, maliit lamang po na mapalad na rin po ako sapagkat dito sa lugar na ito, dito ako nabuksan. Dito lumalim ang kaalaman ko kung ano ang nararapat at ano ang hinihiling sa bawat isa sa atin ng Panginoon. Hindi po ba? Tunay nga pong konti lang pong pahayag, mga kapatid, ano? Tunay nga po sa pagkaabangay ng tao at kahirapan, marami po ang, hindi ko naman po sinasambit na lahat, nakakalimot na ang kala nila, ang kahirapan ay wala ng pag-asa. Kung nananalig po na lahat ng ating hinihiling, may pag-asa, may pag-asang lahat. Hanggang tayo'y nabubuhay, mayroong pag-asa. Iyan po ang itanim natin sa bawat isa ritong naririto na mapalad, na nakakarinig ng banal na salita. Hindi po ba? Kaya sa umaga pang ito, batid ko po na kaya kayo'y naririto, nakadama na rin kayo. Di po ba? Nakadama kayo. At nakilala na rin niyo ang Panginoon. Di po ba? Ang pagkakilala natin sa Panginoon
Napakalaking bagay po eh. Hindi po ba? Sapagkat tayo nabuksan. Alam na natin yung mga karapat-dapat na gusto ng Panginoon. Magnilay lang po mga kapatid. Sapagkat dumarating na nga po nga po marami nang nangyayari sa mundo. Kung sakali nga po at tayo'y mapasama sa pagsasala ng Panginoon, ano po kaya ang ihaharap natin sa mahal na Ama na ginampanan natin dito sa mundo? Napakasarap po na humarap sa Panginoon na malinis at karapat-dapat tayo sa Kanya. Pero ako po hindi ko sinasabing ako'y banal na rin, malinis na rin ako. Subalit pinipilit at hanggang sa makakayanan ay makatupad tayo sa kagustuhan ng Panginoon. Medyo po ba napahaba ang aking paglalahad sa inyo? Ngayon po, muli akong tatawag ng ating mga kapatid na magpapahayag kung ano na nga po ba ang nadama nila rito at anong kahiwagaan na ang nakamit nila. Bagamat alam ko po na pare-pareho tayo na nakikibaka sa lahat na dumarating dito sa ating buhay. Talaga pong kasama yan eh. Kasama sa atin yan hanggang tayo'y nabubuhay. Kasama ang pakikibaka. Maging matatag at laging nakahawak kay Lord. Sapagkat pag bumitiw, wala tayong magagawa. Tsak na mapapabayaan tayo. Hindi po ba? Sa umaga pong ito, batid ko po at nadadama ko na isa na sa mapalad na nagkaroon ng katuparan ang minimithi ng ating kapatid. Tatawagin ko po siya sa umagang ito, ang ating minamahal na si Lovely. Lovely, anak! Pagkat batid na batid ko na isa ito sa mapalad. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tatanungin ko po muna, marami po bang bago? Pwede pong pakitaas ng kamay. Yung mga pupunta lang po dito, ngayon lang. Madami-dami. Hindi niyo pa po ako kilala. Papakilala po ako. Ako po si Lovely Fernandez, taga San Miguel, Bulacan po ako. May sakit po ako sa kidney. Hulaan niyo po. Nagdadialysis po ako, halata ba? Hindi, di ba? Ang init. So, ngayon po, nakikita niyo po yung mga ibang nagdadialysis, di po ba? Iba yung itsura nila, tuyot, maitim, mukhang mahina, mukhang malapit ng madeds, pero ako hindi, di ba? Purihin po ang Ama, pasalamatan po natin siya. Napunta po ako dito, last year pa po. Kasi po, nung may tindahan po kasi, kukwento ko na lang po sa inyo para makapulot po kayo sa akin ng inspirasyon. May tindahan po kami, so marami po kaming customer doon na mga Meralco. Nung panahon po na yon, meron na rin po akong pinupuntahang mga ibang nanggagamot. Kaso po, syempre hindi naman po lahat nakakakuha ng kagalingan. Noong pong panahon na yon, sabi po nila sa akin, ba't hindi ka pumunta dun kay Apo Conching? Taga Pampanga po kasi yung mama na Meralco na yun. Sabi ko, wag na kuya, okay na ako dun sa pinupuntahan ko. Sabi kong ganun. Tapos tuwing pupunta siya doon, kulit siya ng kulit sa akin. Pinagpapawisan ako. Purihin po ang Ama, pinagpapawisan ako. Kasi ang mga nagdadialysis po, hindi po lagi napapagpawisan, hindi po lumalabas yung tubig, kaya minamanas. Kaya masaya ako, pinagpapawisan ako. Tapos, nung ano po na yon, hindi pa rin po ako pumapayag kasi nga, malayo. Sabi ko, hindi ko naman alam, hahanapin ko pa. Tapos nung isang gabi, hindi po ako nakatulog kasi sumakit po yung buong katawan ko. As in, hindi po, konting biling ko lang po, pag nadadaganan, sumasakit po talaga yung mga buto-buto ko, yung mga laman. Sabi po ng tita ko, kasi sa tita ko po ako nakatira, palaki po ako ng tita kong walang asawa. Sabi niya, anak, pumunta na tayo doon
sa pinasabi ng Meralco, baka mawala yung nararamdaman mong masakit. Kasi po noon na po, pinapadialysis na po ako eh. Kumbaga sabi ng doktor, magpadialysis na ako, ayoko. Sabi ko, ayoko po kasi sabi nung iba, pag dialysis daw ako, mamamatay ako. Pag may pera ka lang, dire-diretso lang. Pero kung wala na, mamamatay ka rin. Sabi ko, wag na. Kung mamamatay ako, mamatay na lang ako ng maganda. Sabi ko ganun. Kasi pag nag-dialysis, pumapangit po eh. Hindi po ba? Tapos, nung mga ilang araw na po, hindi talaga ako nakakatulog. Napagkasundoan na po namin, nahanapin na po itong kay Apo Conching. Tapos nakarating po kami dito, maaga pa po nun, mga alas 8. Ang gawain po pala ay 12:30. Then naghihintay po kami dito. Tapos pero nakahiga po ako dito sa may bandang harap kasi nga masakit nga po talaga yung buong katawan ko. Tapos nung lumabas na po si Apo Conching, ako po yung una niyang hinawakan nun eh. Hinawakan po niya yung dito ko. Wala naman po kami sinasabi na may sakit ako sa kidney o ano. Akala nga din po nung iba yung sa ugat yung sakit ko kasi nagagalit na galit po yung mga ugat ko dahil sumasakit po yung mga buto ko. Tapos hinawakan po niya ako dito. Hindi ko alam, parang mainit. Tapos naiyak po ako kasi hindi ko naman po alam kung paano niya nalalaman na nandito yung referensya ko. Tapos po no, nung umuwi na po kami, nung gabi po na yon, nakatulog na po ako na wala na po yung sumasakit sa akin. Isang blessing pa lang po yon, di po ba? Burihin po ang Ama. After po nun, lagi na po kami nagpupunta dito. Hanggang sa unti-unti po medyo nabubuksan po ako. Kasi sa umpisa pa lang naman po, hindi naman po kayo agad naniniwala, di po ba? Yung mga aminin niyo po, yung iba po dito, hindi naman po agad naniniwala hanggat di po sila nakakaramdam ng talagang miracle. Tapos po, nung mga ilang buwan na po nakakalipas, magpapasko po nun, medyo bumigay na po yung katawan ko. Medyo makulit din po kasi ako. Siyempre, paiinumin ng dahon-dahon. Ang pinaiinom po sa akin, alugbati. Yung alugbati po, ang lasa ko po, lasang lupa. Kaya sabi ko, Mama, ayokong uminom yan. Umiinom po ako isang baso lang. Kasalanan ko din po yun. Kaya sinipuro po ako ayan po, eto na po ako ngayon. Hindi po ako masyadong umiinom. Once a day lang po ako umiinom. Kahit pinagagalitan na nila ako. Tapos po hanggang sa umabot na hindi na po ako kumakain. Hindi na ako nakakainom. Pag uminom po ako ng tubig, isusuka ko din. Konting kain, susuka ko din. So hinang-hina na po ako. Sabi nga po ng ibang alaga dito, noong panahon na yon, mukha akong bungo na may balat. Ganun po yung itsura ko, payatot, na sabi nga ni Tata Apyong, mukha daw po akong nakalaylay si Tata Lando po, nakalaylay din daw po yung ganto ko, wala nang laman, puro buto na lang at balat. Nung ano po na yon, pumupunta pa rin po ako dito araw-araw. Kasi nang-aasam pa rin po ako na mahihinto yung nangyayari sa akin kasi hindi po ako nakakakain eh. Bukod pa doon, hindi pa rin po ako nakakatulog. Nangyari na nga po yun, na-dialysis po ako kasi sobrang kulang din po siguro ako sa faith pa nun. Kasi nga, bago nga, hindi pa rin po nakakaramdam ng talagang hiwaga. Pero po kasi dito naman po, hindi naman po kayo pipigilan eh, kung gusto niyo magpagamot. Kasi, alam mo, sa totoo po, nasa sarili niyo po yung pananampalataya sa Diyos. Kung saan din po kayo naniniwala, hindi naman po kayo pipigilan. Basta ang importante, unahin niyo po ang Panginoon kahit ano po ang gagawin niyo. Kung iinom po kayo ng gamot, basta ipagsasa Diyos niyo po, Lord, kung ito po ang magiging kagalingan ko, nasa sa inyo po, ibigay niyo po sa akin. Basta po ang pananampalataya, lagi niyo pong iuuna sa sarili niyo. Yun nga po, na-dialysis po ako. Pero after po nung pag-dialysis na yun, hindi pa rin pala po ako magiging okay. Kasi po, after ko pong ma-dialysis sa ospital po, na parang nababaliw po ako nun eh. Kasi ganun po pala pag mataas ang kreya nyo. Ang kreya ko po is 20. Nasa kung conversion po yan, 2,000. Yung kreya ko, hindi po normal yon. Kasi ang dinadialysis po nasa 6 lang, pataas. Ako 20, kasi hindi nga po ayaw ko nga po magpa-dialysis. Tapos po, kung ano-ano po yung pinagsasabi ko sa kanila, na nagpapaalam na po ako, parang nababaliw-baliw po ba ako noon. Tapos po, sabi po nila Mama, nung iuwi, kasi i-check out na po ako, iuwi na po ako eh. Pumunta po kami dito, kasi pagdating ko po sa bahay, namamaalam na po ako. Kasi po, alam niyo po ba yung pakiramdam na yung paa, di ba tayo po, pag buhay, mainit. Ako po hindi, lumalamig na po yung paa ko. Simula sa paa, pataas, hanggang sa pag nandito na po ako, para po ba ako nalulunod. Sabi ko, Ma, tulungan niyo ako magdasal. Sabi ko, kasi po, baka mamatay na ako. Feeling ko mamamatay
mamamatay na ako. Sabi nila, hindi. At tuwing magdadasal naman po ako, bumabalik po yung init ng katawan ko. May isang time pa nga po, dumating yung kaibigan nila, nag-prayer vigil po sila sa bahay namin. Sabi po niya sa akin, nung leader, huwag kang matutulog kasi magpe-prayer tayo, sabay-sabay tayo magdadasal. Sabi ko, sige po. Ang tagal-tagal nila, nagkukwentuhan sila. Nakatulog ako sa kwarto ko. Tapos po, bigla po akong nagising kasi may pumasok pong malamig na hangin sa utak ko. Tapos may tumutunog, sinasabi niya yung pangalan ko. Takbo po ako sa labas, sa sala namin. Nakita ko sila, nagdadasal silang lahat. Sabi ko, Mama, Papa, sabi ko, may nababaliw na yata ako, may pumasok sa ulo ko, malamig na malamig. Tapos sabi nila, anak, hindi, pinagdadasal ka namin. Sakto po kasi, nung tumatakbo akong palabas, binabanggit nila yung words na, Divine Mercy, lumukob ka po kay Love, pagalingin mo po siya. Noon po, may pumasok sa utak ko na malamig. Siguro po si Divine Mercy yun, kaso, dahil nga po takot na takot ako, tinanggihan ko, kaya tumakbo ako sa labas. So, wala nang nangyari. Ang nangyari po nun, dahil ayaw maalis nung tumutunog sa utak ko, nagdasal kami nung pamilya ko na Our Father, dinasal namin. Hanggang po sa, sabi ko, wala nang pag-asa, ayaw naman mawala nung tumutunog sa ulo ko eh. Pero kahit sinabi ko yun, hindi pa rin ako tumigil ng kadadasal. Pamaya-maya po nawala. Ade, okay na ako, wala na. Tulog na naman ako. Nung second time naman, nagising na naman ako. Ang nangyari naman po, nawawalan po ng paningin, yung nagbablur po yung mata ko hanggang sa nag-blackout. Nung nag-blackout na po, may tumunog po sa ulo ko nagdadasal. Dinadasal po niya yung sumasampalataya. Babae. Tapos sabi ko, Mama, wala akong makita. Sabi niya, anak, magdasal ka. Naisip ko, dasalin yung tumutunog sa utak ko. Sinundan ko siya, dinadasal ko din siya. Hanggang sa nawala. Habang dinadasal ko siya, nawala. Takot na takot po ako noon. Kasi po wala na po akong makita. Tapos, syempre po, para po kayong mag-isa na lang po kayo. Ang ginawa ko, hindi pa rin po ako tumigil ng kadadasal kahit na nawala na yung nagdadasal sa isip ko. Tapos po, nung na po na yun, hindi po ako tumigil. Bumalik po lahat. Yung paningin ko, naging okay po ako. Hanggang sa sabi ko, nag-decide po ako na hindi na ako matutulog. Sabi ko, Ma, hindi na po ako matutulog. Doon na lang ako sa harapan ng altar. At habang nasa harapan po ako ng altar namin, si Papa siguro nag-aalala siya. Hinilot niya ako. Sabi niya, anak, ano ba nararamdaman mo? Sabi ko, Papa, dalhin niyo po ako kay Apo. Sabi ko, 2:00 ng madaling araw po yun. Sabi ko, kasi mamamatay na ako. Gusto kong humingi ng tulong para hihingi niya ako ng tawad kay Lord. Sabi ko, kasi nung mga panahon po na yun, talagang yun lang ang hope ko eh. Kasi po, di po ba si Apo Conching nilulukuban ng Divine Mercy? So, ang pakiramdam ko po, kung makakarating ako sa kanya at ikakausapin niya yung, kasi po, tao lang po tayo eh. Parang nakakahiya pong makipag-usap sa Panginoon ng tayo lang. Parang gusto ko may medium para ihingi niya ako ng tulong, itulungan niya akong humingi ng tawad para kung mamatay man ako, hindi ako sa impyerno mapupunta. Kasi ayoko pong mapunta sa impyerno, di po ba? Kasi po, wala na pong kaligtasan to, doon na lang po tayo. Walang kahumpayang kahirapan. Ade, sabi ko, kung mamamatay po ako, gusto kong makahingi ng tawad. Sabi ni Papa, anak, 2:00 na ng madaling araw. Nakakahiya naman kung pupunta tayo doon, nangiistorbo tayo, manggigising tayo. Sabi ko, Papa, kahit sa labas lang, sabi kong ganun. Ade, siguro naawa naman siya sa akin. Ginising niya sila, Mama. O sige, tara, pumunta tayo, kahit sa labas lang. Habang daan po, sabi ko, magdasal tayo, huwag tayong tumigil ng kadadasal. Kasi po, pag tumitigil po kami, bumabalik na naman po yung pupang umaalis yung kaluluwa ko. Ganun po yung explanation ko. Para umaalis yung kaluluwa ko, kasi nalalamig na po yung paa, parang wala na pong buhay, pataas. Nung nakarating na po kami dito, hindi po kami tumitigil ng kadadasal. Alam niyo po ba? Nakatulog po ako. Purihin po ang ama, 3 araw na po ako hindi natutulog at hindi kumakain noon. Pero nung nakarating po kami sa harapan ng Divine Mercy ng Dambana, nakatulog po ako. Isang miracle na po yan para sa akin. Tapos po noon, pagdating po namin dito, 6:00 po nagbubukas pala to. Ngayon, pagpasok ko dito, sabi ni Papa, pumasok na tayo. Diyan pa lang po sa pinto, alam niyo po ba? Natitig po ako kay Divine Mercy. Hindi ko naman po tinitig yung sarili ko eh. Para pong may sa mukha ko, titigan mo siya. Tapos tumulo na lang po yung luha ko. Iyak po ako ng iyak, hindi ko po alam kung bakit. Siguro po nung panahon na yon, sa puso ko, humihingi na po ako ng tawad. Parang, nung pakiramdam ko po na yon, ligtas na po ako. Yan pa lang po sa harapan.
Sabi ko, sa loob ko lang, Lord, kung kukunin mo na ako, okay lang. Sa alam kong pinapatawad mo na ako. Pero nung tumawag po si Papa doon sa loob, kay Apo, lumabas po si Apo. Sabi ni Apo, anak, hindi ka pa kukunin ng Panginoon, sabi niya sa akin. Kasi may purpose pa siya sa'yo. Kaya alam ko naman po na kahit naman mahirap yung pinagdadaanan ko, lumalaban po ako. Kasi sabi naman po, kung oras mo na, kukuhain ka niya. Kahit anong gawin mo, kahit anong paraan, kahit anong gamot, kahit anong padoktor ang gawin mo, kung oras mo na, kukunin ka na. Di po ba, yung iba dyan, natutulog lang, bigla na lang pong namamatay. Yung iba may sakit dito, pero nauuna pa silang, mas malakas pa sila kaysa dun sa iba, di po ba? Ang importante lang po sa atin, makapagsisi tayo sa mga kasalanan natin. Habang may oras, habang may lakas pa tayo, makapagsilbi tayo sa Kanya, magbigay tayo ng pagmamahal sa Kanya, ipakita natin, ibalik natin kung ano yung mga biyaya na binibigay niya sa atin. Kaya po hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Hanggang ngayon po, kahit po, alam niyo po, masakit mag-dialysis. Tinutusok po ako, 2 karayom, yung kasing laki po ng ulo ng ballpen, yung laki. 2 beses po yan sa isang dialysis. Twice a week po akong dinadialysis. Minsan po, pagpapunta, ako naiisip ko, sabi ko, Lord, ayoko na. Kasi masakit eh. Napapagod na po ako. Pero mamaya, papasok sa isip ko, hindi kaya mo yan. Magdadasal po ulit ako, sabihin ko, Lord, ikaw nang bahala sa mga nurse na magbibigay sa akin ng dialysis, ikaw po manguna sa kanila. Kasi po, wala po silang magagawa kung hindi po pangungunahan sila ng Panginoon. Kahit po anong gawin ng mga doktor at ng mga nurse, kung hindi sila gagabayan ng Panginoon, wala po mangyayari sa atin. Kaya po, sana maging inspirasyon po ako sa inyo kasi hanggang ngayon po, hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Sometime, kung kailan man yun, pagagalingin ako ng Panginoon, kung ano man ang ibibigay niya sa akin, tatanggapin ko po. Dahil po, yun po, masaya po ako. Importante, nandyan yung pamilya natin, yung mga tao pong nagmamahal sa atin. Lagi po tayong sinusubaybayan at yung Panginoon, hindi po tayo dapat makalimot sa Kanya. Yun lang po at marami pong salamat. Mga kapatid, yan po ang patunay. Isa pong halimbawa ang ating kapatid na si Lovely. Tingnan po niyo ang karamdaman. Hindi bibiro ang karamdaman ng ating kapatid. Subalit, nakakitaan ba niyo siya ng pagkalumbay? Hindi po. Kaya mga kapatid ko na may karamdaman, laban, laban. May pag-asa tayong lahat. Ikaw kapatid, nababatid ko. Kanina, ikaw ang nasilayang ko nang ako ay nagbe-bracing. Ang kapatid natin na naka-wheelchair. Pagamat may lumbay ng kaunti sa aking puso, nakikita ko ang pagsusumikap ng iyong ina na maitaas ang iyong kamay. Mahal na kapatid, manalig, sapagkat napakaliit kung ikukumpara mo sa karamdaman ng ating kapatid na si Lovely. Hanggang tayo'y nabubuhay ay may pag-asa. Kung masakit man ang iyong kamay, pilitin mo at katulong mo ang Panginoon. Amen, Lord. Amen, Lord. Amen. Nawa po, Ama, ang banal na Espiritu sa umagang ito ay ipagkaloob mo ang kagalingan. Lahat kaming naririto na kapatiran Divine Mercy ay humidulog sa iyo, dumudulog, Ama. Nabigyan mo ng kagalingan. Sapagkat batid na batid ko't damandama ko ang iyong ina na pinipilit ka at talagang gusto niya ay magkaroon ka ng kagalingan. Sapagkat eka nga po, hindi isa lamang ang kailangan magbata. Pati ang ina, ang mga mahal natin sa buhay, ay napakabilis na ipagkakaloob ni Lord. Kung talagang taos sa puso, anak, ang kinin mo ang kagalingan, ay makakamit mo. Salamat at mapalad ka at napadpad ka sa lugar na ito. Bagamat kapatid, nakapagsasalita po ba kayo? Opo. Ipadama mo po kung ano ang nararamdaman nyo sa umagang ito. Huwag po kayong matakot at huwag kayong malumbay. Kasama nyo ang Ama. Patnubayan kayo ng Panginoon sa umagang ito at ipabatid mo ang iyong kahilingan at ang kahiwagaan gusto mong makamit sa umagang ito. Amen, Lord? Amen. Magpahiya ka, kapatid.
umaga po sa iyo lahat. At wala po nung dumating ako dito. Inangkin ko naman po yung unang-una, yung kapatawaran niya sa mga pagkakasala ko. Dahil alam ko na matagal din po na nakalimut ako na hindi siya naging parang araw-araw nangunguna sa buhay. Pinagsisisihan ko na po. Kaya nais ko po muna magamot yung kalooban ko. At alam ko po na susunod na yung kagalingan. Tinadasal ko lang po. Huwag niya sana kami bibitawan. Para sa akin naman, siya na lang po yung kinakapitan namin. Kaya pinupuri ko po ang ama, ang anak at Espiritu. At tinahari ko yung po na mapalad ako dahil napunta po ako dito para sa kagalingan ng kaluluwa at ng aking ng karamdaman at makilala ko po kayo lahat. Kaya masaya po ako. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po, kapatid. Bagamat medyo nahihirapan ang ating kapatid sa pananalita, subalit na ipahayag niya ng malinaw. Naintindihan po ba niyo, mga kapatid? Ang pagpapahayag niya, batid ko po na mayroong pang gustong magpahayag sa umagang ito. Bagamat ang kapatid ko na nasa harap ko ngayong kapatid, magandang umaga po. Batid ko po na ang pakikinig nyo sa mga banal na salita at sa mga nagpahayag sa umagang ito, isa na nga po ang ating kapatid na kung ikukumpara po nyo ang karamdaman niya, mas mapalad po tayo sapagkat ang karamdaman po natin siguro po yung iba rito, mga ano lamang, o rayuma, or asthma, mapaka ano po, maliit na karamdaman kung ikukumpara nga po. Meron pa po kaming kapatid dito na isa pa po sanang gusto kong magpahayag sa inyo sapagkat mayroon din po siyang kahiwagaan na nakamit dito. Talaga pong ang kanyang karamdaman ay, nandito po ba ang kapatid na Dory? Andyan po. Ito po, isa pa rin po pagpapatunay na mapalad ang ating kapatid. Sapagkat sa karamdaman niya na leukemia, how many years na po siyang naririto. Pakinggan po ninyo, mahal na kapatid na Dory. Oo. Pakinggan po nyo, isa po ding kahiwagaan at mapalad at nakamit ng ating kapatid ang kagalingan. Ilang taon na nga po ba siya na nagtutungo rito? Siya na po ang magpapahayag sa inyo kung ilang taon na siya sa Divine Mercy. Bagamat ako po kapatid na lovely, naliligayahan sapagkat ang pahayag mo ay tunay na talagang damandama mo ang kahiwagaan. Kapatid, ito po ay sorpresa ng Panginoon sapagkat ang ano po natin, ang pinagbabasihan ko po ng tema ang mapalad mapalad. Sapagkat ang kapatid ko, isa sa mapalad na nakamit niya kagalingan. Maraming salamat, kapatid. Buhay ang Diyos. Salamat po, kapatid. Ang ganda ng kwentuhan namin sa loob, hindi ko akala na tatawagin ako Masurpresa nga. Mapalad daw po ako kasi may leukemia ako, aray. Biro mapalad ako. Mga alagad, ano ba sakit ni Isidora? Ilang taon na? 12 taon. Tinaningan po ako ng 3 taon ng doktor. 3 doktor po sa Amerika, sa UST, sa St. Luke's.
12 taon na po, maglalabing 3 na, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, hindi na ako yung atat na mag-share. Kasi gusto ko naman marinig ko yung, kasi kahit nasa loob po ako, naririnig ko po yung nag-share. Kay Lovely, tuwang-tuwa na ako eh. Hi, Lovely. Kung si Lovely po nagdadialysis, ako po nagkikemo. Subalit, mula na makilala ko ang Divine Mercy at si Apo Conching, wala na pong kemo. Palapati ng buhay ng Diyos. Ilang beses ka tinutusok ng karayom? 2 times. Ako po, 2 beses sa isang linggo, tinuturukan po ng karayom para i-chemotherapy sa UST. 10 taon po ako doon sa UST. Na sa awat habag ng Diyos, ayaw ko man, ipinakilala niya sa akin si Apo Conching. Through my pasyente ng facial, dahil may beauty clinic po ako. Subalit, yun po ay nakaraan na. Pinagaling na po ako, inaalagaan pa rin po ako ng banal na espiritu. Dahil ang leukemia po, hindi po natin masabi o sabihin natin unpredictable ang pakiramdam. Minsan mahina, minsan malakas. Ang nagpapalakas po sa akin, ang banal na espiritu. Lagi po akong binibindisyonan ni Apo Conching at tinutulak po ako ni kapatid na Cecil sa mag-holding hand sa banal na espiritu dahil nagsisilbi pong kalakasan ko. Amen po ba? Ngayon po, hindi naman yung leukemia ang nakasentro ang buhay ni Isidora. Kasi po, dahil sa pagpapagaling ng Divine Mercy, na-reduce po ako dun sa oral. Meron po akong iniinom na oral. Hindi na rin po ako nasasalina ng dugo. Dati po, siyam na bag. Kaya nga sabi ni Apo Conching, hindi mo na dugo yan. Yung nananalaytay sa'yo, dugo na ni Kristo. Kung maaari, huwag ka na magpasali ng dugo. Ang pinakahuli kong sali ng dugo nung July. Kasi po, pag stress ka, pagka medyo ang katawan mo ay hindi makalaban, bumaba yung pulang dugo mo, kailangan pong salinan. Amen po ba? Ang isina sa buhay ko po, lagi yung salita ni Apo Conching. Ang katawan po ng tao ay hinahalin tulad sa putik, sa lupa. Alam ko po na ang lupa, tinutubuan ng damo. Amen po ba? Yung damo po na yan, karamdaman ng tao. Dahil nga po sa pakikinig kay Apo Conching, nalaman ko rin sa kanya, na ang pagkakaroon ng karamdaman, hindi masyadong dapat iniinda o hindi dapat iasa 100% sa doktor. Dahil kung 100% ako umasa sa doktor, matagal na po akong patay. 2005 pa. 2004 po ako pinagaling ng Divine Mercy. Noong 2005, nag-lockdown lahat ang dugo ko. Nag-chemotherapy ulit ako. Nasalina ko ng 9 na bag na dugo. Subalit, ang banal na espiritu nangungusap ko sa katawan ko. Muli kitang palalakasin. Pinalakas mo ba ako? Talapan natin ang buhay na Diyos. Yung sabi po ni kapatid na Violi, yung katatagan ng pananampalataya, kahit naman po sino walang matatag, hanggat hindi ka kumakapit doon sa biyaya ng banal na salita na namumutawi sa labi ni Apo Conching. Amen po ba? Ilan na po ang pasyente dito naka-wheelchair? Ilan na po ang pasyente dito naka-mask pa? May leukemia. Si Isidora po, prayer warrior. Ginawa ng Diyos, taga-panalangin. Subalit, ang salita po sa akin ni Mama Mary, yung taga-Banyos, kapatid ni Apo, napakaganda ko raw manalangin, napakagaling ko raw manalangin para sa ibang tao. Nakalimutan ko yung sarili ko. Kasi nga po, tiwala ako, pinagaling ako ng Diyos. Dahil nga po, ang katawang lupa natin ay tinutubuan ng damo, hindi na po yung leukemia ang sakit ni Isidora, marami na po. Marami. Hindi ko na po mabanggitin sa inyo na halos mamatay na ako. Halos nawalan ako ng pag-asa. Hindi naman daw leukemia ikakamatay ko At hindi lang po yung karamdaman, yung stress na pumapasok sa utak ng tao, yung problemang ibinibigay ng kapwa mo tao, kapag ininda mo, kapag wala ang banal na espiritu, yun po ang gugupo sa inyo. Amen po ba? Yun pong mga senior citizen na medyo panatag na ang loob nila,
huwag po tayong kampante. Lalo na po yung mga bata, mga kasing edad ko, mas bata pa sa akin. Huwag po tayong kampante. Maging prayer warrior po tayo ng pamilya natin. Kasi mahalaga po sa pamilya na minulat ni Apo Konsing sa akin, isa man lang sa pamilya, may nagsasakripisyo, manalangin. Kasi po pinapakinggan ang panalangin, yung panalangin matuwid at direkta sa Kanya. Alam niyo po, dahil sa dumarating na mga pagsubok o pagdalisay, kahapon nagsimba ako, nagnobena sa Divine Mercy sa Baliwag. Kanina po nagsimba ako, sabi ko, Mama Mary, tulungan mo ako. Hindi ko kaya mag-isa. Ito po, maganda na naman ako ngayon. Kasi po, kahapon iyak ako ng iyak kay Apo Konsing. Hindi ko naman pwede i-kumpisal sa inyo kung ano yung bumabagabag sa akin. Amen po ba? Sa buhay ng tao, sa kagaya ko, na pinagaling yung karamdaman, kumakapit ako doon sa salita na kapag ako ang isinabuhay mo, wala kang dapat alalahanin. Nakalagay po yan sa banal na aklat, do not fear. Huwag kang matakot. Kaso po, ako po, makarinig lang ng salita, takot na. Nanginginig na po yung buong katawan ko. Wala na po akong kontrol. Kaya po umaasa ako doon sa bendisyon ni Apo, paglagok ng blessed na tubig, para makarecover agad ako. Kasi ang may sakit po, nakagaya ko, cancer sa dugo. Isipin niyo po, cancer sa dugo. Ang dugo po na tumutubo sa aking katawan, mula ulo hanggang talampakan, cancer na. Amen po ba? Pinagbibigyan pa po ako ng Panginoon, pinapatay pa po ng banal na espiritu yung cancer na yon. Kaya hanggang ngayon po, 12 taon, buhay pa ako. Paano po kung hindi ako kumakapit sa salita ng banal na espiritu? Paano kung nananangan ako sa sarili kong lakas? Kagaya niyo po, nakikita ko naman sa nandito ngayon sa harapan, hindi naman mga bago. May bago po ba? May bagong pasyente? Yung ngayon lang pumunta. So, yung pagkapunta niyo po dito, hindi po gusto ng tao yun. Ninais po ng banal na espiritu, kahit ginamit na instrumento yung tao para makarating kayo, para makarinig kayo ng dapat yung marinig. Hindi lang po kay Apo Konsing, yun pong ikinalulungkot namin mga alagad. Si Apo Konsing ang gusto. Hindi na po pinapakinggan yung mga sinasabi ng mga alagad o ng mga pasyente na nagpapatotoo. Amen po ba? Palakpan natin ang buhay na Diyos. Noong panahon po ni Kristo, ang mga tao, ganun din. Ang hinahangad lang nila, sumasama sila sa mga paglalakbay ni Kristo. Si Kristo ang hinahangad. Hindi nila pag nagkakatiwalaan yung mga alagad. Napakasakit po nun. At sinong po ang unang-unang nasasaktan? Si Kristo. Amen po ba? Sa mga alagad ni Apo Konsing, kapag hindi pinagkatiwalaan ng mga pasyente o ng mga tagasunod, sinong unang-unang nasasaktan? Si Apo Konsing. Amen po ba? Ang nangyari noon at nangyayari ngayon sa buhay ni Apo Konsing, sa buhay ng Divine Mercy, iisa. Pagnilayan niyo po. Pagnilayan niyo po. Kung kayo'y kaisa ni Kristo. Amen po ba? Kung pumunta kayo rito, gusto yung paggamot ng katawan lupa nyo, hindi kayo kaisa ni Kristo. Sapagkat si Kristo yung gamot, hindi para sa katawan lupa. Amen po ba? Para saan po? Sa kaluluwa. Kasi gusto ng Ama, inutos siya kay Kristo, na makabig niya lahat yung mga kaluluwa para maging Kanya. Maraming tukso, yun po ba, narinig niyo naman, maraming tukso si Satanas. Sa panahon po ngayon ng banal na espiritu, hindi niyo na po makikita si Satanas na kinakausap kayo. Ang makikita niyo po na kumakausap sa inyong tukso, yung kapwa nating tao. Ginagamit ni Satanas para detractors. Amen po ba? Dahil gumagawa po, recycle po eh. Ngayon po, kapanahon ng banal man na espiritu, sinasabi naman ni Apo Konsing kung nagpagamot ka, kung nagpunta ka rito, para ipaggamot mo lang ang katawan lupa mo, pagagalingin ka ni Kristo, bakit hindi? Paano naman kung nagkasakit ka ulit at mas malala pa? Amen po ba? Hindi mo na malaman kung tatanggapin ka ba ni Kristo, nakalagay din po sa Biblia, kumatok ka man ng kumatok, wala na magbubukas sa'yo. Kasi
binaliwala mo ako. Di ba po, laging sinasabi ni Apo Konsing, tingnan nyo sa banal na aklat. Dahil ang lahat ng lumalabas sa bibig ni Apo Konsing, galing sa banal na aklat. Napakahirap pong ipaliwanag, kagaya po namin mga alagad. Ako po, lalo na, humahayo ako mag-isa. Kasi po, nung inihayo ko si Apo Konsing, kasama yung banal na larawan, kasama yung ibang alagad, napakagastos po. Mahalang eroplano. Hindi po yung gastos Kung hindi, mas maraming nangangailangan kay Apo Konsing dito. Amen po ba? Ang mga alagad, pinatatag ni Kristo. Alam niyo po ba yon? Pinatatag sila ni Kristo kahit na wala silang huli sa magdamag. Binigyan sila ng huli nung sinabi ni Kristo na ihagis ang lambat. Ngayon sa panahon na to, pinapalakas kami ni Apo Konsing. Dahil siya ang ginagamit ng banal na espiritu. Mga kapatid, kilala niyo po ba ang banal na espiritu? Kilala niyo po ba kung sino? Sino nakakakilala? Ay, wala. Patawarin niyo po sila. Ang banal na espiritu na pinag-uusapan natin, ang divine mercy si Kristo po. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ang buhay na Diyos na sinasabi ni Apo Konsing, lagi niyo nadinig, buhay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Si Kristo po yun. At si Kristo at ang banal na espiritu, ang divine mercy, iisa. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Sa kapanahunan po ngayon, ang banal na espiritu na ang nangingibabaw sa mundo. Kapag hindi po kayo naniniwala o nagpaakay sa banal na espiritu, maiiwan po kayo. Amen po ba? Maiiwan po kayo. Ginagamit ng banal na espiritu ng divine mercy ng Ama si Apo Konsing bilang kinatawan nila. Kaya nga ang sabi ng obispo galing sa Amerika, Apo Konsing is anointed by God. Ano po yung anointed by God? Ano po ba tawag kay Apo Konsing? Ang kinalugdan. Si Kristo po ba, naging tao, ano po siya ng Diyos Ama? Hindi niyo po alam. Siya rin po yung kinalugdan. Ang Ama po at ang Anak at ang Espiritu Santo, iisa. Amen po ba? Natatalon niyo po ba yung larawan doon ng Three Musketeers? Ano po yung tawag ng larawan tatlo? Ano po yung tatlong persona? Sige nga po. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo nagba-Bible study. Pero sa pakiramdam ko po, kailangan may marinig kayo sa akin dahil marami pong sinasabi si Apo Konsing na ikakaliwanag ng inyong isip, ikakagaang ng inyong puso. Subalit yung experience ko po sa feeling ng banal na espiritu sa pamagitan ni Apo Konsing, 12 years na. 2004 po, nandito na ako. So, baliwala yung hiwaga ng Diyos sa akin kung wala kayong marinig sa akin. Dahil, yung mamuhay ka po sa piling ng banal na espiritu, sa totoo lang po, kung hindi buhay ang Diyos, hindi natin magawa yun. Marami pong tukso, sa bahay lang mismo, maraming tukso. Sa tahanan po natin, paglabas mo sa tahanan, minsan nasa loob na ng simbahan, may tukso pa rin. Amen po ba? Lalo na po yung namamalengke. Ako po kasi, inavoid na sa akin yung pamamalengke, maski mag-mall, hindi na. Ang punta ko, ang lakad ko na lang po, simbahan, bahay, dambana. Ang pinaka madalang kong lakad, yung magdidinner kaming mag-anak. Hindi po para umiwas sa kasalanan Dahil inaalagaan ako ng banal na espiritu, hindi po ako pinapupunta ni Apo Konsing sa may sakit, sa namatayan o sa patay. Dahil ang katawan lupa ko po, marupok na. Kung hindi ko po alagaan ito, na tulad na sinabi ng banal na espiritu, baka hindi ako umabot. Sino sisisihin? Amen po ba? Kaya ang lahat po ng mga alagad na yan, naintindihan si Isidora kung abuloy lang ang dumarating. Hindi ako dumarating. Pero, inaalam ko po yung pangalan ng patay kung sino. Kasi po kailangan ng patay ang prayer. At mas kailangan po ng buhay ang prayer. Amen po ba? Mga kapatid, dinudulog po kayo ng kapatiran.
araw-araw, oras-oras. Hindi lang po kami ang dapat tumanggap ng biyaya. Amen? Lahat po tayo may karapatang tumanggap ng biyaya. Ayon lang po sa inyong pagtanggap. Gayahin niyo po ang pagtanggap ni Isidora na nung sinabi ng Banal na Espiritu sa pamagitan ni Apo Konsing, 2004 pa po yun. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya, Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Samantalang sinabi ng doktor sa akin, I'm dying. You better pray, Isidora, because you're dying. You have cancer, Isidora, mamamatay ka. Kapag hindi ka na bone marrow transplant, Isidora, mamamatay ka rin. Nakita niyo naman po si Francis Magaluna, patay na. Sino po yung tagabaliwag dito? May tagabaliwag po ba? Wala. Salamat sa Diyos. O, tagabaliwag, pero hindi yung kilala, yung preacher ng Divine Mercy mismo sa baliwag. Nagka-leukemia, 4 na buwan lang. 4 na buwan lang. Kilala po nila. Alam niyo po, walang santo sa Panginoon eh. Siya lang ang santo eh. Siya lang ang Diyos. Ano man ang ginampanan mo sa lupa, ang Diyos lang ang nakakaalam kung ginampanan mo yun ang naaayon sa kanyang kalooban. Ano man ang katungkulan mo sa ibabaw ng lupa, o sino ka man, walang matalino sa Diyos. Nilikha lamang tayo ng Diyos. Alam niyo po, lumuwag yung kalooban ko at hindi naman sorpresa pag tinawag ako eh. Dahil ever ready ako eh. Anytime tinatawag ako, wala akong iniisip, Lord, bless my lips. Kasi po, yung lips ko na pinapabless ko, nagkakasala rin yan. Tapos magsasalita ka ng kabanalan, nagkakasala din yung bibig mo. Kaya pinapabasbasan ko, pangunahan niyo po ako, Panginoon. Susunod po ako. Basbasan niyo po ang aking bibig. Gamitin niyo po ang aking dila. Kayo po ang magsasalita. Ngayon po, sa narinig niyo, sino po ang nagsasalita? Si Isidora? Bakit? Sino ba si Isidora para magsalita? Amen po ba? Sino ba ako para magsalita sa gitna? Hindi ako nagmamayabang sa sarili ko. Ang ipinagmamayabang ko, ang ginawa ng Divine Mercy, ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni Apo Konsing. Amen po ba? Ngayon, yung mga bago na hindi pa kilala si Apo Konsing, huwag niyo pong titingnan na normal na tao yung kaharap nyo. Lalong-lalo na po naiinsulto pa ako kapag nangungusap yung Banal na Espiritu, yung iba naghihikab, yung iba nakadikwatro, yung iba naman nakapikit na. Para bang Banal na Espiritu po nagsasalita sa gitna. At pag nakadikwatro, nangunguyakoy pa. Sa simbahan po, hindi nga kayo makapasok na walang manggas ang... Di po ba? Dito po, ang banal na dambana, aming tinitreasure na malakas si Apo Konsing araw-araw. Nakita niyo naman po, pag nagsalita si Apo Konsing, sumasakit na rin yung tuhod niya, sumasakit yung ngipin niya, nabunutan siya. Normal na tao si Apo Konsing. Subalit kapag tumayo na po si Apo Konsing, na itaas na po ang Biblia, Banal na Espiritu na po yung panapangalan ng buhay na Diyos. Yun po ang kaibahan ng anointed ni Lord o kinalugdan ng Panginoon. Kaibahan po doon sa ordinaryong taong nagsasalita na walang kapararakan ang sinasabi. Amen po ba? Huwag naman po tayong manhid na pumunta tayo. Kasi nakikita po namin, ganun na ganun ang nangyayari sa nung kapanahonan ni Kristo, kahit sa ang picture o pelikula o comics man, pinagpapalipunpulan po si Kristo nung buhay pa siya bilang tao. Ngayon po ba, hindi niyo ba nakikita kay Apo Konsing yun? Pagkatapos ng gawain, kahit sasabihin niyang hindi siya magbibindisyon, nakakumpul yung tao sa kanya? Nakikita niyo po ba yun? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Abay, hindi niyo po ako pagpapalipunpunan. Dahil matalim po ang bibig ko. Subalit, nung sinabi sa akin ni Apo Konsing, humayo ka, sa pagbabalik mo, lalo kang magiging madaldal. Madaldal po ba si Isidora? Abay, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, wala naman ako idadaldal sa inyo kung di hiwagan ng Diyos eh. Hiwagan ng Diyos na buhay, hiwagan ng Divine Mercy, ng Banal na Espiritu sa pamagitan ni Apo Konsing. Ito po iwanan ko sa inyo. Yung Divine Mercy may hinihiling sa tao. Ang pagkakakilala ko,
na ipaalam sa tao yung kanyang hiwaga, yung kanyang awat habag. Ano po ba ang divine mercy sa Tagalog? Ano po ba? Tagalogin niyo po. Tagalogin niyo po yung divine mercy. Awat habag. Divine mercy. Baliktarin man yun, mercy, divine. Pagbaliktarin mo man ang mundo, ang divine mercy at si Jesus at ang banal na Espiritu, iisa. Amen po ba? So, nanghihingi po ang divine mercy o si Kristo, ang banal na Espiritu, ng ABC. Siguro naman po, kahit na hindi tayo tapos ng kolehiyo, alam natin yung ABC. Amen po ba? May ABC po na hinihingi ang divine mercy, ang banal na Espiritu o ni Kristo. Si Kristo. Ang A, sabi niya, ask for mercy. Humingi kayo ng awa at habag. Amen po ba? Humihingi po ba tayo? Huwag naman po hingi ng hingi. Dahil ang susunod po, kapag binigyan na kayo ng mercy, katulad ni Isidora, mercy kung bakit ang leukemia ay 12 taon na. Binigyan niya po ako ng mercy. Kasi nag-ask ako ng mercy. May letter B po. Ano po yung B? Kapag binigyan ka ng mercy ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, hindi ka bibigyan ng mercy ni Satanas. Walang mercy si Satanas. Amen po ba? Mercy. Kailangan po maging merciful din kayo sa kapwa niyo tao. Amen po ba? Huwag naman po yung kabig ka ng kabig para kang manok. Kahig ka ng kahig, tuka ka ng tuka, hindi ka nagpapakawala. Amen po ba? Ilang beses na po binabanggit sa atin dito na walang bayad dito. Abay, ang puso niyo na lang po ang gamitin niyo. Gumagamit po tayo ng electric fan. Gumagamit tayo ng tubig pag tayo nagsi-CR. Manhid naman po kayo pag hindi niyo nararamdaman yon. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Ngayon, kapag naramdaman nyo yung mercy, kapag naramdaman nyo, nag-merciful kayo sa ibang tao, lalo na po dito sa Damba, nag-merciful kayo. O halimbawa, tinulungan nyo yung kapwang pasyente nyo. Mayroon pa siyang hinihingi. Be merciful to others. Pag gano'n na nga pong ginawa nyo, katulad nung nakalagay sa Biblia, Panginoon, ginawa ko na po lahat yan. Ano pong hinihingi ni Lord? Maliban sa matulungin siya, masimbahin siya, madasalin siya. Ano po yung hiningi ni Lord? Iwanan mo yung kayamanan mo, ipagbili mo, ipamigay mo, saka ka bumalik sa akin. Sa ABC po na hinihingi ng divine mercy. ABC, yun lang pong C. Kailangan po complete trust po tayo na ang Diyos ang ating manggagamot. Amen po ba? Kompletong pagtitiwala, sapagkat kapag nagtitiwala ka, nanampalataya ka, doon niyo po nakakamtan ng kagalingan ng inyong kaluluwa, ng ating katawan lupa, at higit sa lahat, isa sa buhay po natin ang ninanais ng Panginoon sa atin. Maliwanag po ba? Maraming salamat po at magandang umaga. Mga kapatid, tunay nga po, napakaraming yung narinig sa umagang ito na mga kahiwagaan na nakamit ng ating mga kapatid. Hindi po ba? Kaya manalig po ang lahat tayo ay mayroong kagalingan. Magsitayo